Good morning sa inyo mga kamamaw yan. Mayroon tayong pagkukwentuhan ngayon. So may mga nangyari kasi mga nakaraan na parang may mga tropa tayo na nagtatanong na, oy, meron ka bang ganitong insurance? Nakakuha ka ba ng ganito? Paano ba gamitin? Or mga something na ganyan. Pues pag-uusapan natin yan mga kamamaw. Gaano ba ang kagandang na idudulot kung ikukuha mo ng insurance? Like for example, hindi lang sa type insurance, meron din tayo ditong ginagamit dito sa mga sasakyan natin. Like usually pag nare-register mo yung sasakyan mo, may insurance na yon. Tapos kinukuha ko pa yung sasakyan ko ng Autopac. So ano ba yung mga naidudulot na maganda nun kapag kumuha ka ng ganung insurance? Kasi yung iba sinasabi, ay, dagdag bayad lang, hindi ko naman nagagamit. Although hindi naman porke kinuha mo yung insurance is magagamit mo palagi. Nangyayari lang kasi mga kamamaw na nagbabayad ka ngayon ng insurance, pero darating ang point, may mga times na hindi natin masasabi, magagamit mo yan. Ano ba yung mga magandang naidudulot nun? Like for example, bigyan ko na lang kayo ng example based dun sa na-experience ko sa Autopac ko na nakapark yung sasakyan ko ng winter time like 6 years ago. Tapos nabangga yung bumper ko. So yung nabangga yung bumper ko, bago pa yung Nissan Rogue na yun, brand new natin kinuha yun, nabangga siya. So kung wala akong Autopac, ang babayarang ano nun sa SGI, kasi kung nakarehistro siya, parang 700 deductible siya. So although sabi natin dun sa insurance na pag nire-rehistro mo yung sasakyan mo is babayaran nila, sabi natin sasagutin nila, pero malaki pa rin yung 700 mga kamamaw, mabigat yun. So magkano rin yun, kumbaga nung time na yun yung $700 ay parang more than half ng sinusweldo ko. So ano pang matitira sa'yo kung hindi ka nakakuha ng Autopac? Good thing may Autopac tayo. So that time naman, ang naging nangyari sa akin, although sabihin natin naging tayo deductible ng 100 lang dahil meron tayong Autopac, nagkataon kasi yung incident na yun is hindi ko nakita kasi. So hindi ko siya nakita, so automatic mamaminosan ako dun sa points sa lisensya ko. So which is maging affect din yun na medyo tataas ng konti yung pinabayaran natin monthly. Kasi dito sa Saskatchewan, ang ginagamit namin is pag nagre-rehistro kami ng sasakyan is monthly kasi yung bayad namin ng rehistro. Pwede naman yearly, pero usually monthly ang bayad ng insurance. Ay, ng insurance ng rehistro. So sa iba kasi sa ibang lugar like Alberta, iba kasi yung ano nila, yung policy nila. Pero tsaka na lang natin pag-usapan yung mga ganung policy, pero ang pinag-usapan natin dito yung maitutulong ba sa inyo nung may insurance nga. So nung nabangga ako, instead na magbayad ako ng 700, worth 2,700 yung total talaga nung papalitan yung bumper ko ng bago. So 100 lang ang binayad ko. So yun ang kagandahan dun sa ano. So dun sa nagtanong sa akin na ano rin siya na parang ang nangyari sa kanya is nabangga din yung sasakyan niya. And then at the same time, hindi pa siya sure kung makakakuha siya ng kopya ng CCTV, kung may CCTV ba dun sa lugar na pinagparkan niya. Nangyari kasi siguro parang naurungan. Ang problema pa, 2 pintuan pa yung nakupi. So parang siyempre nagtanong siya sa akin na may experience nga ako dati, tropa natin yan. So sabi ko, try mo muna na i-check kung may camera siya. Kasi kung may camera at nakita naman ng video, which is okay siya, hindi siya mamaminosan, hindi siya madadagdagan ng bayad niya sa insurance, sa registro monthly. At the same time, sagot na ni Autopac, may Autopac din siya. So wala siya magiging problema dun. All he need to do is to go to SGI, and then i-report niya kung ano yung nangyari, pakita niya yung video kung may kopya siya, and si SGI na bahala, isi-set up ka ng appointment, dadaling ka sa parang claiming shop ng SGI, ititingnan kung magkano yung magagastos doon, ganito. Sabihin naman niya yun, pero syempre deductible naman siya ng 100 kung may Autopac ka, and then isi-set up ka na ng appointment para palitan ng bago. Yun yung mga kagandahan doon sa may mga nakaano ka na mga insurance. Like for example, sa life insurance din naman, maganda rin naman siya. Like parang naguhulog ka lang, hinuhulog-hulog mo lang pang konti-konti. At the same time, yung magbe-benefits naman dun sa
mga insurance mo is yung pamilya mo. Like for example, yung mga anak mo, yung mga nakadeclare. Kasi ako katulad ko, may insurance ako. Nakadeclare yung mga anak ko. So kung sakali mang, hindi naman natin iniisip na may mangyari masama. Kung sakali mang mawala talaga, meron silang pondo na may iiwan. At alam mong panataga na pag nawala ka man, alam kong may makakain pa rin yung pamilya ko. Yun ang kagandahan sa mga may insurance. Kasi sa Pilipinas, may mga insurance naman talaga. Pero siguro nagkataon lang ako dati kaya hindi ako masyadong parang naniniwala sa mga ganyan-ganyang insurance. Kasi nga siguro dahil sa budget na parang hindi mo kayang yung sinusweldo ko sa Pilipinas, hindi ko kayang ma-sustain yung paghuhulog pa ng mga insurance na ganyan. So ito dito sa Canada kahit papano medyo kinakaya ng budget natin kaya kumuha tayo. Tsaka syempre para sa future din ng mga anak mo. May mga insurance din dito na hindi lang sa life insurance, meron din siya pwedeng parang actually hindi ko masyadong kabisado based on sa mga na-explain lang sa akin. Pwede kang insurance like for example pag kukuha ka ng bahay, pwede mong magamit yung insurance na yon. Sa pag-aaral ng mga anak mo, pwede mo ikuha sila ng insurance na pag nag-college sila, hindi na sila mga problema ang pambayad ng tuition nila pag nag-college sila kasi usually may bayad yung college dito. Yun yung mga magagandang bagay na parang nakaplano, which is maganda yung sistema nung pagpapatakbo dito ng sa Canada. Maraming ganyang option na pwede mong gamitin para magamit nila in the future at the same time magamit mo rin. So yan, napaliwanag ko na na-share ko na-share ko na yung mga bagay na pwede nating makuha o magamit kung sakaling kukuha tayo ng insurance. Kaya huwag kayo matatakot na mag-avail ng mga insurance na ganyan. Maganda, basahin nyo rin yung contract niya, basahin nyo lahat, yung mga details, basahin nyo para at least kung sakaling may mga bagay na parang may nangyari sa inyo, ay matatandaan mo na parang, ay ito, pwede ko palang gamitin yung ano ko dito. Yun ang kagandahan naman sa pag yung detalyado yung pagbasa mo nung insurance. So, yun lang, na-share lang ni Kamamaw dahil may nangyari nga na tumawag sa akin tapos nagtanong siya naghingi siya ng advice sa yun. Siyempre ako naman to, pag tropa tayo, automatic talagang pag alam ko makakatulong, gagawin natin talaga. So, ayan mga Kamamaw, ngayon, medyo lalabas tayo konti. Tsaka pasensya na kung nabitin pala kayo dun sa vlog natin nakarayon sa Canada Day. Kasi talagang, kung hindi namin kasama si Jacob o wala kaming baby kasama, kahit mabasa kami din, walang problema. I-enjoy ko yung moment, papakita ko sa inyo lahat. Kasi nagkataon tayo na may kasama tayong bata, hindi natin pwedeng i-risk yung anak natin na magtagal sa labas dahil mahamog din. 2 months pa lang naman si Jacob. Maybe next time sa mga susunod na pagkakataon, malay natin na sana maganda na yung panahon para at least matagal at saka mas papakita ko pa sa inyo yung ganda ng Saskatoon, lalo pag sineselebrate nila yung Canada Day. Dahil ako first time ko din na-experience yun kasi usual nasa trabaho tayo palagi, so hindi natin na-experience yung mga ganyan. Even yung mga Boxing Day, mga ganito, nung mag-isa ako, never kong pinapansin yung mga ganyan. Hindi ako lumalabas, hindi ko na-experience yung ganyan. Hindi naman sa hindi lumalabas, nagkakataon. Mas pinapriority ko na pumasok sa trabaho dahil the more holiday, the more payment, the more salary you will get. So that's why ganun yung naging ko. So nagkataon naman na level talaga tayo nung nakaraan. So sinugubang ko. Pero na-experience ko, sabi ko sana pala dapat yearly na experience ko kasi masaya lalo pagkasama mo yung pamilya mo. So ayan mga Kamamaw, mamamasyal muna kami at mamaya kwentuhan ulit tayo. Ayan mga Kamamaw, good news, malapit na. Sanina this week daw, baka matapos na yan. Pampinali na sila mga Kamamaw, siguro ispaltohan na lang after nilang after nilang ilagay yung huling graba o ayan, naka-flat na tapos yan, pinaka-ispalto na, tapos tapos na. Hindi na tayo mahirapang mag-park ngayon, kaya okay, sana matapos na para kahit paano hindi tayo masyadong napapaisip pag pinapark natin dito yung sasakyan. Kasi araw-araw napapaisip ako kung okay ba yung sasakyan natin. Ay katulad niya kung siksikan ngayon yung parking, isa kasi dikitan sa sobrang dikitan hindi ako makalabas. Hindi naman tayo magaling mag-drive talaga na kaya ko singitan, pero syempre may times na masyadong dikdikan pa yung dikdikan yung pagka-park, kaya
Inaano ko din eh. Minsan pinapasilip ko pa kay misis kung ano, okay ba, sakto ba yung paglabas ko. Kaya minsan naglalagay ako ng space. Ito, tingnan natin kung makakalabas tayo ngayon. Yan o, liklikan, nasa gitna yung akin. Oo, malaki naman yung espace yung binigay ng likod. Kaya okay siya, makakalabas ako. Good job, good job. Ayun mga kamama, pahabol ko pala. Yung bayad ko pala dun sa SGI Autopack natin is parang $25 monthly na yun. So yung 25 na yun, malaking pakinabang na yan kung sakaling kakailanganin natin. Ayan, baka sakaling tanong sa vlog, naalala ko lang yung ano, yung presyo. Ganda ng panahon, no? Grabe. Kaya ang kutis ni Kamamaw, ang kutis kalabaw, maitim na naman si Kamamaw. Sunog na naman ang balat ko, kaya pag dumikit ako kay Jacob eh, para kaming kapit gatas ng anak ko. Ano? Kapayapa. Ganda ng panahon. Sarap mag-ihaw-ihaw niyan. Nagre-request si Miss bago ako bumalik ng Sunday, ihaw-ihaw daw. Pero tatawag muna pala ako dun sa ano, sa supervisor natin, itatanong ako. Kasi nga nakaano tayo nakaraan, naka-bereavement kasi tayo, di ba? So holiday kahapon, so usual bayad kasi yung bereavement na yan. Hindi naman pwedeng pagsabay na bayad yung bereavement tsaka yung Canada Day. Tatanong natin, nabanggit ni JR na parang pwede ako mag-extend ng isang araw dahil 10 days nga yung bereavement natin eh. Tatawag ko bukas para ano, baka kung sakaling i-extend nga, baka instead na pumalik ako ng Sunday, magde-day off tayo para magamit natin yung 10 days na ano, binabayaran ng company sa bereavement natin. Yan, dito tayo sa labas at nagpapaaraw. Akala mo kagandahan ng kutis at mahilig sa initan. Ako, napakasarap naman kasi mga kamamaw yung init ng araw dito. May halong hangin, tsaka di siya yung masakit sa balat. So mga kamamaw, tag dito, naghihintay na lang tayo ng tawag bukas kung sakaling dumating na yung in-order nating rim tsaka yung ano, yung gulong para maikabit na natin sa ating truck. So na-excite na si Kamama kung ano magiging itsura ng sasakyan niya bukas. Sana tumawag na kasi 1 to 2 days business day nando darating na. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano ikabit at paano i-set up yung gulong sa sasakyan natin at kung ano magiging itsura niya. Mga Kamama, nakaka-excite. So iba-vlog natin yan, papakita ko sa inyo. Yan mga Kamama, dito pa rin tayo sa Confederation. Silipin natin yung itong ng Global Pinoy. Usual, dito tayo nagpapadala ng mga ng mga remittance natin sa Pilipinas. Check natin kung ano yung mga bago dun sa loob ng Global Pinoy. Yan, yung mga mabibili nyo sa Global Pinoy. Yan o. Ang ating mahiwagang tabo. Yan, meron din tayo dito walis. Diba, meron yung mga chicharya natin. Ano ba yung butong pakwan? Yung naghahanap sa ating butong pakwan na rin nyo. Mga pampansit. Ano kaya? Yun ang sadya ko dito. Ano? Ito sa ano siya? Dalawa. At tinatawagan, andito pa lang phone. Nakita ko siya dyan. Oo. Pwede. May mga pang merienda. Can you guys come here? I need you to come. So ayan mga kamama, pauwi na kami. Dumala kami sa Fresco, tapos isinilip na si Mrs. kasi dito eh. Sobrang tahimik ng araw ngayon. Sobrang talagang mararamdaman mo yung presence ng ng peaceful ba. Napaka-peaceful ng araw ngayon mga kamama. Nagbabalak sana tayo, magtatanong tayo mga kamama ng mga Pilipino na may mga naka-autopack para masana mas makita natin, marinig natin yung mga idea ng ano ba talaga yung kagandahan ng merong insurance ng sasakyan.
para kahit paano kung ano ba yung naitutulong. Naitutulong ng merong insurance sa sasakyan. Okay lang, misis. Ayan, nag-order pala siya ng ano? Chicken parmesan ng Tim Hortons. Yan, sige, kain ka. At ako'y magkukwento-kwento muna dito. Papalimigin lang muna natin yung sasakyan. And so, yun na nga, yun na napag-usapan natin sa insurance sa mga sasakyan. Kaya maganda talaga. Lalo na yung mga bagong darating dito, kung sakali magkakaroon kayo ng sasakyan, mapabago man yan o luma, pa-autopack nyo. Dahil may mga senaryo din tayo na experience na hindi naman sa akin, sa mga tropa natin na nabanggaan nila yung sasakyan nila, may nakadisgrasya, tapos walang autopack. Yun, napakabigat mga kamama. Sobrang ang sakit sa bulsa ng talagang wala siyang autopack na nakuha. So ang mangyayari na lang sa kanya is parang charge to experience mga kamamaw, na parang napaisip siya minsan. Actually narinig ko mismo sa bibig niya na parang dapat talaga kumuha na siya. So wala na siya magagawa kung talagang nabangganan niya yung sasakyan. Talagang naka-report na sa SGI, wala na talaga siyang habol doon. Talagang babayaran niya kung magkano yung covered ng ano. Kasi usual kasi talaga may insurance pa rin naman talaga yung pag-register mo sa sasakyan, kaso nga lang yung 700 na deductible, hindi naman maliit na pera yun, magkano rin yun. So katulad din nga yan, pag nagdadrive ka, medyo umiiwas ka sa makuha na ka ng ticket, magka-ticket ka dito, kasi yun naman ang mahirap, mabigat, hindi naman di kasi peso yung pinag-uusapan natin dito mga kamamang, dollar siya. So maraming times din na na-experience natin, natikitan tayo ng hindi natin sinasadya, na natikitan ako ng na pull over ako ng pulis sa Mitolay dun sa tag dito papuntang Berry Barn, kasi pauwi ako noon tapos magbibisa ako, tapos papasok ako sa Filipino restaurant noon. Ayun, natikitan ako na overspeed ako doon sa lugar na hindi naman mabilis ang takbo ko. So 60 lang ang maximum niya, nakakuha na niya parang 72 ata yung speed ko. Natikitan pa ako. Doon pa yung parang iisipin mo yung hindi ka naman sobrang nagmamadaling bilis talaga ng takbo. Doon ka pa na overspeed. Kaya parang ang pangat pakinggan na overspeed ka sa 60. Tapos 72 lang takbo mo. Okay lang sana na overspeed ka sa highway ng 90 ang takbo mo, tapos 120 ang takbo mo. Yung mga gano'n ng mga excuse me mga mama. Yun yung parang masasabi mo, overspeed ka talaga. Pero yung sa mabagal na takbo, na overspeed ka pa, parang in short parang katangahan na lang ba yung nangyayari sa akin na charge to experience, na every time kahit kila misis pag tinuturuan ko silang mag-drive, kahit yung sa anak ko, na para tinuturo ko yung mga bagay na wag nyong masanay na ganun yung maging habit nyo, kasi mahirap pag nadala nyo na yung ganung habit, ang hirap nang tanggalin sa sistema mo. Kaya iwas-iwas lang din, dahil hindi naman din biro yung binabayad mo, kasi mabigat. Kasi ano yan, parang minsan puwapata ka pa, napapasok ka na lang, matikitang ka, tapos parang yung tinanabaho mo nung araw na yun, babayad mo lang doon sa mistake na nagawa mo. Kaya medyo ingat-ingat din. Siyempre pag-iingat sa pagdadrive, ingatan nyo din mga sarili nyo, dahil ang buhay natin ay one time lang, walang replay. Tandaan nyo yan, walang replay. Pagdating sa replay or rewind, na kung sakaling ano ka sa aksidente, ingat-ingat din, dahil ingatan mo yung buhay mo. Minsan ka lang mabuhay sa mundo, i-enjoy mo, tapos dito sana tumagal ng mas matagal pa yung buhay mo dahil sa pag-iingat mo. Yun yung mga magandang bagay na may papayo ko sa inyo. So mga kamama, uwi na kami, at alam ko yung nangangamoy na pizzang ito ay panggigigilan ng mga alaga natin, dahil ako si Legend, mahilig sa mga ganyang sa mga tinapay, mahilig yan. Tsaka syempre shoutout ko rin pala kay Arthur, na ayos na namin yung usapan namin doon kay Chopper. Ayan, okay na, nagkaano na kami na July 18 kukunin si Chopper. So ngayon medyo nag-i-strike yung WestJet ba, sabi sa balita. Ayun, WestJet, nag-i-strike yung WestJet. So medyo nahirapan kami kumuha ng ticket para i-ship si Chopper sa cargo. So ang mangyayari, parang sa sa tulong ng ating kaibigan na si Sandy, parang pipick upin na lang dito si Chopper, pero drive siya, sa driving na lang siya, sasakay na lang siya sa parang sa trailer na na usually nagsiship ng mga aso. Yun, ganoon na lang ang mangyayari. So parang babiyahe si Chopper ng
2 araw from Saskatoon to Montreal, ganun ang mangyayari. So update ko na lang kayo. Syempre nakakalungkot din na mawala yung alaga natin yun, pero ang mahalaga napunta siya sa tamang tao at maalagaan siya na maayos. So maraming salamat mga kamamo sa panonood. Hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.